Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. This is what the international community expects of us as the leader of a democratic country that is part of the community of nations. Bahagi lamang ng pagsunod ng Pilipinas sa the International Criminal Police Organization o Interpol ang dahilan ng kooperasyon ng pamahalaan sa pagka-aresto kay former President Rodrigo Duterte kagabi. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang humarap sa media ilang minuto matapos makaalis ang eroplanong sinasakyan ni Digong patungong Netherlands. Ayon kay Lucio Pitlo III, isang foreign policy and security analyst, maaaring makatulong sa diplomasya ng bansa ang pagtalima nito sa mga international commitment. Parang deposito o ng ating pamahalaan para makuha yung patuloy na kooperasyon ng mga bansa na bahagi ng ICC at ng Interpol para yung kanilang kooperasyon, no? Para nga sa law enforcement ng ating bansa para maproteksyonan ang interes ng ating mga mamamayan. Inihalimbawa nito ang maaaring makuhang tulong ng gobyerno mula sa Interpol pagdating sa paghuli sa Filipino fugitives na nagtatago abroad, pati na rin pagsagip sa mga Pilipinong nabibiktima ng scam hub sa Timog Silangang Asya. Bukod pa rito, nagsisilbi rin anyang sanggunian ng Pilipinas ang international laws upang resolbahin ang issue sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, maaari namang maging hamon sa pamahalaan na tiyakin sa publiko na nananatiling mapayapa ang Pilipinas, lalo na at kasalukuyang mataas ang emosyon sa bansa ngayon. Siguro mag-a-add to ng further polarization, political polarization, at kung magkaroon man ng instability dahil nga dito sa polarization na ito ay maaari maka-apekto sa perception sa ating bansa bilang safe and stable place. Dagdag pa nito, may posibilidad na bumaba ang kumpiyansa ng mga negosyante na patuloy na mamuhunan sa bansa, bunsod sa kasalukuyang estado ng ating politika. So yun ang hamon sa ating pamahalaan na i-reassure yung mga mamumuhunan at yung business community, both local at international, na itong mga political developments na ito ay hindi magdudulot ng masamang epekto sa ating reputasyon at imahen pagdating sa pagnenegosyo at pamumuhunan. Hindi rin anya nakakagulat na maimpluwensyahan ang nakabinbing impeachment ni Vice President Sara Duterte at paparating na 2025 midterm elections ang nangyaring pagkakahuli ng International Criminal Court o ICC sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.